Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ko ng mga video all about plants. For today's video, i-share ko sa inyo yung 10 philodendron na sobrang bilis mag-thrive, sobrang bilis niya i-propagate, sobrang bilis niyang dumami, or yung mga fast-growing philodendron. Kasi marami naman akong philodendron dito na mga naranasan ko kung mabilis ba sila or hindi. Ito yung 10 plants na pinili ko na mabilis talaga silang magkaroon ng mga bagong ugat pag pinropagate, pag mabilis silang i-propagate, tapos mabilis dumami yung mga dahon nila. Number 1 na philodendron na fast growing, ang number 1 ko talaga ay itong si Fiddle Lime. Si Fiddle Lime kasi naranasan ko sa kanya nang binili ko siya, parang pinropagate ko siya or pina-acclimate ko siya. Wala pang 1 week nag-acclimate na siya. Nagdumikit na talaga yung mga roots niya dito sa paso niya. Kaya nakakatuwa yung Fiddle Lime na to. Tapos ang lalaki ng mga dahon niya kaagad. Kahit wala silang pole, sturdy siya kasi matigas yung mga ugat niya. Tapos tumutusok doon sa potting mix. Tapos matigas yung stem niya. Medyo lumalaki ng bongga yung stem niya. Unlike sa mga ibang philodendron na lumulundo siya pagka wala siyang pole. So, itong Fiddle Lime na to, pwede siya bilhin ng kahit 1 leaf lang. Mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Tapos, ang bilis niya rin mag-acclimate kahit saan pang parte ng bahay mo. Kasi, meron akong mga naging customer na nakakausap ko na kahit na 1 leaf lang yung binili sa kanila, binili nila sa akin, ay nagtatribe siya ng bongga, dumadami agad yung mga roots niya, dumadami agad yung mga bagong dahon niya. Tapos, may mga picture pa sila sinesend sa akin na may mga bagong dahon na. So, kahit saang parte pa ng Pilipinas ka, nandoon. Hindi ako sure. Pero parang ganun lang talaga kasi merong bumili sa akin taga Cebu, merong sa Pampanga, merong taga Baguio, merong taga dito lang sa Santa Rosa. Yun ang mga natatandaan kong napagbentahan ko ng mga philodendron Fiddle Lime. Nagtatribe sila, hindi sila mabilis mamatay, mabilis silang aglagaan, worry free ka talaga sa kanila, tapos fast growing pa sila. Number 2 na philodendron na fast growing, ito hindi ko sinama sa fast growing kasi variegated to. Pag variegated talaga, hindi natin masasabi kung kailan siya or mas mabilis siyang dumami. Pero, para sa akin, mabilis din naman tong dumami si Paraiso Verde. Paraiso Verde, hindi to sa Paraiso. Si Josebu na to, lalaki na mga daon niya. Nalaglagan ng, bayabas. Tapos, ito yung baby niya, new leaf niya. Ayan, ang ganda rin. Gusto ko kasi yung ganito lang, kasi pag ganito, medyo magtutunaw yan. Hindi nga siya natunaw, nalaglagan naman ng bayabas. Nagigigil ako eh. Pero, kahit pa paano, mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon kasi less than a month, doon mo kasi mahahalata. Sa isang buwan or sa isang linggo, may lumalabas na dahon sa kanya. Doon mo masasabi na fast growing yung halaman na yon pagka ganun. Pagka less than a month, may 2 dahon na or 3 dahon na, fast growing yon. Pero pagka nakikita mo isang buwan na wala pang mga dahon or ugat na bago, ay medyo mabagal-bagal yon. Pero hindi na naman natin masisisi na yung mga variegated plants, lalo na pag yung mga ganitong mga nagcha-chunky na yung variegation, ay babagal talaga silang magkaroon ng mga bagong dahon kasi kaunti lang yung nagpo-photosynthesis sa kanya. Yan, yung pigments na green lang yung nagpo-photosynthesis sa kanya. Ito, hindi siya makapag-photosynthesis. Pero itong number 2 na to na philodendron na i-share ko sa inyo, kahit mapa-variegated plants pa siya, kahit pa hindi, ay magta-thrive siya ng mas mabilis or fast grow. Kasi nakakatuwa siya. Ito yung Burle Marx. Yung Burle Marx kasi kahit hindi siya variegated, ay mabilis siyang dumami or magkaroon ng mga bagong ugat, bagong dahon. Same lang din sa variegated plants na Burle Marx. Kahit na nagcha-chunky pa yung variegation ng mga dahon niya, nagkakaroon siya ng mas mabilis. Dito sa akin yung mga naranasan ko sa kanya, mabilis yung mga dahon lumabas, mabilis magkaroon ng mga bagong ugat. Makikita mo yung mga ugat niya dumidikit agad sa sapat niya. So, isa siya sa pinakamabilis na yung pinakamabilis na alagaan at mabilis or fast growing talaga siya. Kung bago ka palang mag-aalaga ng plants or kahit pa variegated, kung bago ka palang mag-aalaga ng variegated, parang sinabi ko na yun nung nakaraang video. Kasi nag-propagate ako ng Burle Marx. Yun, kung gusto mong mag-alaga ng Burle Marx or kung gusto mong mag-alaga ng variegated plants, itry mo muna si Burle Marx. Hindi siya nagtutunaw agad, mabilis siyang alagaan kahit anong potting mix gamitin mo sa kanya. Mapa-water propagation pa yan or yung potting mix or yung soil mix pa yung gamitin mo sa kanya, kahit anong soil mix pa yung gamitin mo sa kanya, ay magta-thrive siya. Number 3 na philodendron na fast growing ay etong si Green Dragon. Yung Green Dragon nakakatuwa kasi yung may mga pa-style yung dahon niya, ang ganda ng mga dahon niya. Kahit green na siya, ma-appreciate mo talaga ng husto yung ganda niya or yung beauty niya kasi may mga style or pa-sexy yung mga dahon niya.
ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong dahon, ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong ugat. Kahit one leaf mo lang siya i-propagate, napakabilis niyang alagaan, napakabilis niyang paramihin. Tapos, less than a week, makikitaan mo na siya na may mga bagong roots sa propagation mo. Tapos, kahit na, lalong lalo na sa mga philodendron na to, pagka medyo nagkaroon na sila ng 4, 3 dahon, or kung binili mo siyang one leaf lang, tapos magkaroon siya ng mga 4 na dahon, doon na mas magiging mabilis yung paglalabas ng mga bagong dahon niya. Lalong-lalo na dito sa green dragon na to, kasi ang bilis lang niya alagaan, tapos hindi siya kailangan diligan ng diligan, hindi mo siya makikitaan na naglalantay yung mga dahon niya, tapos kahit ma-root bound siya, hindi mo agad-agad na kailangang iripat, kasi ano siya, hindi talaga siya totally maglalagas yung mga dahon kahit na root bound siya. Kasi meron ako naranasan na Dark Lord, sobrang laki na kasi ng Dark Lord ko na yon, parang ang lalaki na ng mga dahon na lumalabas sa kanya. Unti-unti siyang naglagas kasi ang lalaki na ng mga ugat niya doon sa potting mix niya. Halos naubos niya na or napuno niya na ng ugat yung pinaglalagyan. Nakalimutan ko siyang, lagi ko siyang nakakalimutan na i-repat. Kaya yun talaga yung iniiwasan ko sa mga plants ko, na pagka nakitaan ko na sila naglagas na, dapat i-repat na natin yung mga plants natin. Pag nakita mo root bound na, iangat mo yung halaman mo, tingnan mo kung katulad nito, tingnan mo kung masyadong marami ng mga ugat, i-repat mo na, kasi kung hindi mo siya i-repat, maglalagas lang yung mga dahon niya, sayang. Number 4 na philodendron na fast growing ay itong mga Jerryhorn. Same dito sa mga green dragon, yung Jerryhorn may pastyle din, parang horn nga rin siya, kaya siya tinawag na Jerryhorn, kasi may parang yung style ng dahon niya, pahaba na may pagka-horn. Ang cute na mga dahon niya, tapos ang bibilis nilang i-propagate, ang bilis niyang i-repat, na hindi mo kailangan maghanap ng mga arids mix, na mga mamahaling arids mix. Arids din siya, pero hindi mo kailangan itanim sa kung ano-anong mamahalin pa yan. Kahit loam soil lang, thriving siya doon. Kahit na yung totally yung mga garden soil lang galing sa bakod nyo, ay pwedeng-pwede na siya sa kanya. Mabubuhay siya. Yun nga lang, syempre pag magpo-propagate ka sa kanila, make sure na may hangin doon sa pwesto, or di mo siya paiinitan, di mo siya pauulanan para mag-thrive siya. Pero kahit water propagation, magta-thrive siya. Yung mga ugat niya, yung mga aerial roots niya, mabilis nag-activate kahit water propagation. Tapos, kahit one leaf lang, mapapalago mo siya ng bonggang-bongga. Parang sinabi ko na yun dun sa mga one leaf. Pwede kang bumili ng one leaf na propagation. May video ako na about sa one leaf propagation na pwede kang bumili na kahit one leaf lang, magta-thrive siya. Halos more philodendron yung mga pinagsasabi ko dun. Yan, lalagay ko na lang sa description box yung video na yun. Nakakatuwa itong mga Jerryhorn na to, kahit one leaf propagation sa kanya, kahit na 2 dahon lang ang bilhin mo sa kanya, mabilis magkaroon ng mga bagong dahon yung Jerryhorn. Or di ko sure kung sa inyo ay ganun. Pero sa akin, sa danas ko sa kanya, ay yung mother plant ko, nakailang putol na ako sa kanya, thriving pa rin siya, mabilis siya magkaroon ng mga bagong dahon. Minsan, lalo na pagka tag-ulan, minsan nakikita ko nalang bigla, may mga pumunta na sa ibang paso yung mga dahon niya, or yung mga aerial roots niya ay nakisali na dun sa ibang paso. Nagugulat na ako, less than a month, meron na siyang mga bagong dahon, tapos nakikisaw-saw na yung mga aerial roots niya sa ibang paso na mga katabi niya. Number 5 na plants na fast growing, pero dati nung nabili ko to ay akala ko ang bagal-bagal niya magkaroon ng mga bagong ugat, bagong dahon, kasi nung pinropagate ko siya, nabili ko siya parang 4 leaves. Tapos nung pinropagate ko siya, ang tagal niya talaga magkaroon ng mga bagong dahon. Yun pala kasi yung pinutol ko sa kanya ay 1 leaf lang. So pag magpo-propagate kayo sa dahon na to or sa halaman na to, ay wag yung 1 leaf. Mas maigi yung may mga kasama na siya. Ito yung 69686. Mas maigi 2 to 3 na leaves ang bibilin mo sa kanya. Pero depende rin siguro kung ang mabibili nyo ay yung 1 leaf pero marami ng ugat. Yun, mabilis na yun magkaroon ng mga bagong dahon. Pero pagka ang bibilin mo ay yung cuttings lang, tapos mainipin ka pa, katulad ko, matagal silang magkaroon ng mga bagong dahon. Mas maigi siya kung bibili ka or kung mainipin ka, 2 to 3 leaves na, tapos mabilis na siyang magkaroon ng mga bagong dahon pagka ganun. Kasi danas ko yun sa kanya, tapos meron pa akong sinave sa kanya na pagka yung pinaka top cut niya ay ang tagal talaga magkaroon ng mga bagong dahon, pero buti na lang napasave ko siya. Kahit na ang tagal-tagal, parang 6 months siyang nagkaroon ng mga bagong dahon, pero sinama ko siya dito sa fast growing na to, kasi pag naalagaan mo na siya, pag meron na siya mga 5 or 4 na dahon, dire-diretso na yung paglaki niya. Yung pole niya talaga, kakainin niya, tusok talaga kung tusok yung mga aerial roots niya. Nagwo-wild siya bigla pagka marami na siyang dahon, or yung
kahit may 4 o 5 dahon na siya, nagwa-wild siya biglang tumatangkad siya, biglang lumalago agad siya, tapos halos weekly, nagkakaroon siya ng bagong dahon, 2 or 3, minsan, less than a week, may makikita mo na siya, may pasuloy na naman, or less than 2 days, mga ganon, kahit kalalabas pa lang ng dahon niya, tapos makikitaan mo na siya ng may kasunod na naman na bagong dahon sa isang linggo. Kaya nasama ko siya dito sa fast growing na philodendron. Number 6 na plants or philodendron na mabilis dumami or fast growing, kung gusto mo ng mga fast growing na mga philodendron, ito ay isa sa maganda mong bilhin. Ito yung mga Florida Ghost. Yan, kahit yung mga pedatum, mabilis din yan siya kasi green na green talaga siya. Same lang din dito sa mga Florida Ghost na to, na kahit na minty-minty talaga yung mga dahon na ma-provide mo sa kanya, mabilis siya magkaroon ng mga bagong dahon. Sa akin, dito sa pwesto ko, mabilis siya magkaroon ng mga bagong dahon. Tapos, less than siguro mga weekly, nagkakaroon siya ng mga bagong dahon. Tapos, ang easy lang din niya i-propagate kasi pagka may aerial roots kang sinama sa kanya, yung aerial roots niya ay mabilis din nagkakaroon ng mga bagong dahon. Same lang din sa mga Florida Beauty. Ganon din halos yung tagal kung kailan siya nagkakaroon ng mga bagong dahon. Pero syempre, didepende yun sa dahon na ipopropagate natin. Kasi kung mga Florida Beauty na talagang premium var or yung talaga nagcha-chunky yung variegation, medyo bumabagal yun magkaroon ng mga bagong dahon. Pero pag medyo yung sparkle lang or yung mga katulad nito, yung mga Thai constellation ang itsura or constellation yung mga variegation, mga katulad yan, mabilis silang magkaroon ng mga bagong dahon. Pero pag yung Florida Goose kasi kahit na medyo nagla-lighten talaga or yung parang katulad dyan sa Monstera na green, light green pa yung mga dahon niya, nagkakaroon ng mga bagong dahon yan ng less than a week. Mabilis din siya magkaroon ng mga bagong dahon. Kahit may maliliit ako dating nabibiling mga Florida Ghost, napaparami ko ng bongga yon or napapalaki ko yung mga dahon niya ng mas mabilis. Less than a month, nagkakaroon na siya ng mga bagong dahon, nagbubushi siya ng bongga. So nakakatuwa rin tong mga Florida Ghost na to. Number 7 na plants or philodendron na mabilis or fast growing ay etong mga Golden Orlando or yung mga Neon Orlando. Diba, kahit na i-propagate mo siya ng 1 leaf, kahit i-propagate mo siya ng 2 leaves, mabilis nagkakaroon ng mga bagong dahon, mabilis nagkakaroon ng mga bagong ugat. Tapos kahit na yellow or golden na golden talaga yung mga dahon niya na wala kang makikita mga green na pigments or yung mga green na ganito, mabilis pa rin siya magkaroon ng mga bagong ugat. Naalala ko, meron akong mother plant yung mga propagation ko dito. May pinaka mother pa yun. Tapos nilagay ko siya sa pole. Maliit lang na dahon yung binili ko. Parang nabili ko lang ng murang-mura yun. Tapos ganyan lang siya kaliit. 1 leaf lang yun. Tapos, nung nagkaroon na siya ng mga bagong dahon, nilagyan ko ng pole. Aba, yung pole naman, ay gumawa pala ako ng video na yun. Lalagay ko dyan sa, ayan, ganyan yung, yung ginawa kong video niyan. Ang laki na niya, tapos anuhan ka agad sa pole, nagtusukan agad yung mga aerial roots niya sa pole. Isa siya sa pinakamabilis na philodendron na naalagaan ko. Ang bilis niya magkaroon ng mga bagong dahon, ang bilis niya magkaroon ng mga bagong roots. Tapos, ang ganda ng kulay niya kasi na-appreciate ko yung kulay niya na pagka golden or pagka neon kahit sa gabi, parang nakikita kong naglalighten siya. Pagka madilim dito sa likod, dito kasi dito kasi nilalagay, tapos meron pa ako dito sa ilalim. Nag-golden yan pagka ispatan mo ng kaunti lang, ang ganda ng mga dahon niya. So na-appreciate ko talaga yung beauty nitong golden, na to, kahit mura lang siyang mabili. Number 8 na philodendron na sa tingin ko ay mabilis din siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Kasi nung mga unang nabili ko to, hindi ko na sa kanyang bumili siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Parang feeling ko, naglusawan kasi siya kaya hindi ko na-appreciate. Pero nung nakapagpa-tribe na ako sa kanya, doon ko na na-appreciate yung ganda niya. Doon ko na-appreciate na easy lang pala siya na alagaan. Tapos doon ko siya na-appreciate na mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon or ugat. Ito si Painted Lady. Ito yung pinropagate natin nung gumawa ko ng video kay Painted Lady. Ito yung hindi pa nag-unfurl, 'di ba? Kung napanood niyo yung video ko na 'yon. Ngayon nag-unfurl na siya. Oh, ayan na yung mga bagong ugat niya, oh. 'Di ba? Trading na siya. Ito yung iba. Ay ko. May nalaglag. May muntik na. Hinog na. Lakas kasi ng hangin. Hinog na, bango. Ano ba 'to? Muntik na ako malaglagan, buti na lang. Hindi sa ulo ko, sa likod ko lang. Tumbayabas na to talaga. Ayan oh. Oh, may mga bagong ugat na siya dyan oh. Lumalabas. Nakakatuwa tong Painted Lady dito. Dati kasi marami akong naranasan dito kay Painted Lady. Akala ko mamatay lang siya sa akin. Buti na lang nakapagpa-tribe na ako ng mga Painted Lady kahit na dati ay hindi maganda yung on and off yung relationship namin ito ni Painted Lady.
Kakatuwa. Mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Lalo na pagka ma-airy dun sa spot na paglalagyan mo sa kanya. Tapos yung potting mix mo na gagamitin sa kanya ay ma-chunky. Dun mabilis magkaroon ng mga bagong ugat tong mga painted lady na to. Nakakatuwa siya. Kahit mura na siya na ngayon, yung beauty naman niya ay pak na pak pa rin. O, di ba? Pak. Number 9 na philodendron na fast growing. Katulad sa mga fiddleline to, ang itsura niya. Ito ay mga Paraiso Verde. Yan. Ang ganda rin niya i-propagate. Ang ganda. Kaya biglang nagmura sa market yung mga Paraiso Verde na philodendron. Kasi, ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong ugat. Kahit saan mo siya i-propagate, mapa-water propagation, mapa-soil propagation. Bilis niyang magkaroon ng mga bagong ugat. Tapos, kunyari, bumili ka ng 1 leaf sa kanya. Ang bilis rin niya magkaroon ng mga bagong dahon. Nakakatuwa yung mga bagong dahon na lumalabas sa kanya pag nag 1 leaf propagation ka sa kanya. Maliliit, cutie, yung mga ganyang kaliliit. Tapos, thriving sila, hindi sila madalas masira. Basta, wag nyo lang siyang patutumbahin. Yung paso niya, maganda. Yung hindi matutumba-tumba. Thriving siya, kahit saan mo siya ilagay, mapa-airy pa yan or hindi. Kasi meron akong philodendron dun sa ilalim. Hindi masyadong ma-airy dun. Pero, mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Yung mga, ano niya, yung mga dahon niya, nagaganto, nagko-constellation yung itsura. Pero, nagkakaroon siya ng mas mabilis na bagong dahon. Kahit, mapabili ka pa ng 1 leaf sa kanya, saglit lang, less than a month, may mga 2-3 dahon na lumalabas sa kanya. So kung gusto niyo magbenta ng halaman, kung gusto niyo mas mabilis dumaming mga halaman, kung gusto niyo mag-collect ng mga philodendron, isa yung pinakamaganda ay si Philodendron Paraiso Verde. Ang easy lang niya alagaan, pang mga beginners siya, tapos ma-appreciate mo pa yung ganda ng dahon ng Paraiso Verde na yan. Number 10 na philodendron na easy lang i-propagate, tapos easy lang siya ilagaan, tapos fast growing pa siya. Ito kasi yung philodendron ko dito na nabili ko lang na 1 leaf propagation. 1 leaf lang talaga na wala pa halos ugat yung nabili ko sa kanya. Dati pa sa Mindanao, tapos napalaki ko siya ng husto. Ito si Dark Lord. Yan. Apakabilis niya magkaroon ng mga bagong dahon. Marami na rin ako na-propagate sa kanya. Tapos mabilis siyang alagaan. Kahit anong potting mix ang gamitin mo sa kanya, kahit i-water propagate mo siya, soil propagation, magta-thrive siya. Kahit pames, na-try ko sa kanya. Pames lang na may kasamang, ano pa yung nilagay ko doon? Sand. Nabuhay yung mga, ano na to, mga Dark Lord na to. Easy lang siyang alagaan. So, kung bibili ka ng mga 1 leaf lang na philodendron, maganda rin itong mga Dark Lord na to, bilhin. Meron akong video niyan kung gusto nyong malaman kung ano pa yung mga halaman na, or philodendron, more on philodendron kasi itong video na to. Yan, i-click nyo yung video na yan. Pwede kayong better to buy 1 leaf propagation or 1 leaf cuttings lang. Ayan, click nyo yung video na yan.